Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito sa ating Sunday School, so again, balik po tayo dun sa ating ginagamit na material, yung ating Christian Holiness na sinulat ni Pastor Noel Espinosa. But sa umaga pong ito, break po muna tayo dun sa sexual sins. Ang reason po is nag-usap kami ni Deacon Leo last week. Sabi niya medyo pinag-aaralan namin yung sexual sins ni Pastor Noel, yung mga susunod topic, medyo sensitive. And sa kanya parang medyo hindi naman sa sinasabi natin na hindi appropriate, kasi alam naman natin na tayo ay karamihan sa atin dito ay mga in age, matured na, saka sa ating pag-iisip. Pero syempre may mga iba sa atin, may mga bata. So, in-skip muna natin yung ibang susunod na lesson doon about sa sexual sin. So, yung susunod po kasi na lesson dito, again, ito naman ay sins in Christian fellowship. So, ito po yung start nung series na yon about sins pagdating sa fellowship as believers, as Christians. So, yan po yung ating magiging topic sa umagang ito. Yan po ay lesson number 35. Kung kayo po ay mayroong copy, either hard copy ng Christian Holiness o yung PDF copy, masusundan nyo po itong lesson na ito na ating pag-aaralan sa umagang ito. So, yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, sins in Christian fellowship. So, alam po natin, gaya nga nung preaching natin kanina, tinawag na tayo ng Diyos, pinalaya na tayo ng Panginoon. So, kasama po sa pagkakatawag sa atin, ay tinawag tayo ng Panginoon na sa Kanyang katawan. Alam natin ang Panginoon Jesucristo, siya ang ulo ng Kanyang iglesia o yung Kanyang katawan. At tayo bilang mga iniligtas ng Diyos, tinawag niya sa pamamagitan ng Kanyang ebanghelyo ay nakibahagi o napasama o napabahagi sa Kanyang katawan. At yun yung tinatawag nating fellowship, na yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. So, ang ating scriptural basis sa umagang ito, sa ating lesson ay ito po yung matatagpuan sa 1 John chapter 1 verse 7. Ang sabi rito sa English, "But if we walk in the light, as He is light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin." 1 John 1 verse 7. So alam natin, gaya na sinabi natin kanina, tayo ay nasa liwanag na. Sabi nga ni Pastor Joey kanina, pinalaya na tayo doon sa pagkaalipin natin sa kadiliman. So sabi, kung tayo nga, so ito na naman, babalik na naman tayo doon sa indicative at saka sa imperative. Ano po ba yung indicative? Ano ba sa Tagalog? Sino pwedeng mag-translate sa Tagalog na indicative? Kumbaga yun yung ano yun? Pahiwatig. Parang hindi yata pahiwatig yun. Hindi, indicative, parang ito sinasabi na ito ka na. Yan. Parang ito yung bagay, ini-indicate o ano pa Tagalogin? Indicative. Indikatibo. Ibig sabihin, parang sinasabi na, eto ka na ngayon. Eto na ngayon ang iyong identity kay Kristo. Ikaw ngayon ay isinama na sa Kanyang pamilya ng Diyos. Ikaw ngayon ay pinatawad na ng Panginoon. Ikaw ngayon ay kabilang na sa Kanyang body. Yun yung indicative. Yun yung katotohanan na sinasabi ng Biblia o yung doktrina na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Na yun na tayo. Yun yung indicative. Sabi, if we walk in the light as He is light, so ngayon, ito na ngayon yung imperative. Ikaw ngayon ay lumalakad ka na sa liwanag sapagkat ikaw ay nasa liwanag na. So, naiintindihan niyo po ba yun? Hindi ka na pupunta sa liwanag dahil lumalakad ka sa liwanag. Kaya ka lumalakad sa liwanag kasi nasa liwanag ka na. So, yun yung indicative. Nasa liwanag ka na, then imperative. Pag sinabing imperative, ito yung action mo. Ito yung dapat mong gawin, imperative. Di ba? No, nag-aral tayo dati ng English, di ba? Yung imperative mood. Merong, sino mo magaling sa English dito? Si Brother Mark, no? Kailangan gawin. Yun yung imperative. So, dahil nasa liwanag na tayo, sabi rito, we walk in the light as, again, indicative. Ang ating Panginoon ay liwanag. As He is light, we have fellowship. So, eto ngayon yung another indicative again and imperative. We have fellowship with one another
Yun yung imperative. Meron na tayong pakikipag-fellowship o kabahagi na tayo sa bawat isa na tinawag tayo dito sa katawan ni Kristo. And the blood of Jesus, again, yung ating pinangahawakan na kaligtasan, na alam natin kaya tayo naligtas dahil lamang yun sa dugo ni Kristo na siyang tumubos sa atin, na patuloy ding lumilinis sa atin. Siya nga yung ating intercessor. Siya yung ating mediator. Siya yung ating priest. Di ba? Nagpapatuloy yung kanyang priestly yung ministry niya bilang ating priest, no? So sabi rito sa New Bible Commentary, the Christian lives in a godlike way, no? The Christian lives in a godlike way after the denial of fellowship with God for those who walk in darkness. So makikita natin yan sa verse 6. 'Di ba? Sabi doon sa verse 6, kung babasahin natin yung verse 6 niyan, 1 John chapter 1 verse 6. Sabi rito, if we say we have fellowship with Him, kung sinasabi natin na tayo ay kaisa na kay Kristo, but we walk in darkness. Ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin tayo sa kadiliman. Ano daw tayo? We are lying. Tayo ay nagsisinungaling o mga sinungaling and are not practicing the truth. Pero, since tayo ay kabahagi na ni Kristo, nasa liwanag na tayo, meron na tayong fellowship with one another. So notice, sabi niya rito, we expect the thought that those who walk in the light really do enjoy fellowship with God. Alam naman natin yun. Pero, bakit sinabi ni Apostol Juan dito na kung tayo ay nasa liwanag na, agad na idinugtong niya doon, we have fellowship with one another. So ano po yung gusto natin makita doon? Ito yung importance ng fellowship dito sa ating iglesia bilang mga tinawag na Panginoong Hesus. Kung tayo ay nagsasabi na tayo nga ay kabahagi na ng biyaya ng Panginoon, meron na tayong fellowship. Pero alam natin, sabi rin kanina sa preaching, indwelling sin, andito pa, nakikipaglaban sa atin. So may tendency tayo na ayaw nating makipag-fellowship sa maraming kadahilanan dahil sa ating indwelling sin. At yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, sins of the Christian fellowship. So magpatuloy po tayo. Sabi rito, note, fellowship is included in the list of the early pillar mandates of the church. Take note po, no? Sinabi ni Pastor Noel dito, yung fellowship daw, as early as the first church na in-establish doon sa Acts, alam natin, no? Ang Panginoong Kristo bago siya mag-ascend. So alam natin, di ba? Ang Panginoon namatay para sa ating makasalanan. Siya ay nabuhay after 3 days, nag-resurrect at nagpakita siya sa kanyang mga alagad. So bago siya mag-ascend, anong sinabi niya, di ba? Ipagkakalob po sa inyo ang sino yung pagkakalob ng Panginoon, di ba? Yung Holy Spirit, di ba? At binilinan niya ngayon yung kanyang mga, kung mababasa natin yan sino pwede magbasa nung Acts chapter 1? Acts chapter 1. Verse 8. Sige, Brother Mark, pakibasa po. Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So yun po yung sinabi ng ating Panginoon. Bago siya mag-ascend, yung kanyang ascension, bago siya umakyat patungo sa langit. So alam natin, again, ang ating Panginoong Sus, seated at the right hand of the Father. Kaya kay Apostles' Creed, di ba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in the Lord Jesus Christ, His only Son, di ba? Who is seated at the right hand of the Father. So nag-intercede sa atin. Bago siya umakyat, ang sabi niya, pagkakalob niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu dun sa kanila, sa kanyang mga alagad, nung panahon nung mga apostol. So, alam natin, nung dumating yon, nung Pentecost, no? Kakaiba yung kilos ng banal na Espiritu nung time na yon. Hindi natin pwedeng gayahin ngayon yon. Pero alam natin, ang banal na Espiritu patuloy siyang kumikilos sa atin through the preaching of God's Word, through the preaching primarily of the Gospel. Kaya nako-convert o naliligtas ang isang makasalanan. So, ang nangyari, nagkaroon na ng unang church, di ba? Nagkaroon na ng unang church doon sa Acts
nung nag-preach ng gospel, etong sila Peter, di ba? Na merong power ng Holy Spirit, speaking in tongues sila noon. Pero hindi yun yung something na nakikita natin sa mga charismatic, di ba? So, na-convert sila sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa kilos ng Holy Spirit. At yung sinabi sa Acts 2:42, makita natin dyan, so yung unang church, kung bakit nagkaroon ng unang church, ano ang mandate sa unang church? Ang sabi rito, they devoted themselves. Again, devoted. Pag sinabing devoted, may devotion ka. Anong ibig sabihin nun? Dine-devote mo yung iyong yung buhay mo, yung iyong time, yung resources mo, lahat. Kasi devoted ka. Kunyari, devoted ka sa gardening. Devoted ka sa ganitong passion. Devoted ka sa trabaho mo. So talagang binibigyan mo ng ng oras, ng lakas, ng panahon. Yung buhay mo, dinidevote mo na dyan. So sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Again, yung gospel, alam natin yan, yung sinabi nga kahapon sa Bulacan Gospel Conference, it is apostolic and it is Christocentric. Kasi galing ito sa pagtuturo ng mga apostol na yun ay galing mismo sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang ebanghelyo. Saan daw nila dinedevote yung kanilang sarili? Sa turo ng mga apostol at to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So nakita natin, early church, mahalaga ang fellowship. Mandato ito ng ating Panginoon sa una pa lang. So yun yung gusto natin pong i-point dito sa bagay na ito tungkol sa fellowship. So sabi pa rito, a church without fellowship is a contradiction. Tama naman po, di ba? Nagsasabi tayo, church tayo, di ba? We are called from darkness into light. We now belongs to our Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay tinawag na church. So kung walang fellowship, walang pakikipagkaisa sa ating Panginoon sa pamagitan ng pakiisa sa kanyang katawan, hindi tayo matatawag na church. Kaya sabi rito, a church without fellowship is a contradiction. Sabihin, ano yon? Absurd yon o contradiction yon. Di ba? Sabi rito, broken fellowship is disorder. Alam natin, pag walang unity, anong mangyayari? Di ba? Walang order, walang unity. And then, ang fellowship ay unity, pakikiisa natin. Ibig sabihin, nakikiisa na tayo sa katawan ng Panginoon Kristo. We have new identity with Christ by grace through faith. Alam natin yan, Ephesians 2 verse 8. Di ba? For by grace we have been saved through faith. So, naibilang na tayo. Kasama na tayo sa, sa katawan ng ating Panginoon. Ano pa? The fellowship that defines the church differs from any worldly company. Bakit? Bakit ang church hindi parang lang tayo, parang meron lang tayong club? Kunyari, parang meron tayong ano ba yung mga club na, kunyari, Rotary Club, yung mga Eagles, o kaya meron tayong Sunday Club, meron tayong, naalala ko nung bata ako sa subdivision namin, ang term ng tatay ko dun sa mga kasing edad niya na lagi silang nagse-session, meron silang Sunday Club. So yung Sunday Club, nagmamajong sila, tapos may konting beer. So yung father ko, hindi naman po sa pinagmamalaki ko yung father ko, no? Pero likas lang talaga yun na hindi talaga nagbibisyo po yun eh. So hindi po siya masyadong doon sa mga kapitbahay namin na Sunday Club. Medyo out, siya ron. Hindi naman outcast, pero hindi lang siya sinasali. Kasi alam nila na ang tatay ko hindi naman nagbibisyo yun. So, etong fellowship sa church, hindi ito pwedeng ikumpara natin sa fellowship natin dito sa mundo na meron tayo. Meron naman tayong mga legitimate na fellowship eh. Sa family natin, di ba? May gathering tayo, meron tayong reunion. Pero iba itong fellowship na tayo ay tinawag na bahagi na tayo ng katawan ni Kristo. Kakaiba ito sapagkat bakit? Ang sabi rito, fellowship with God in grace is the ground of Christian fellowship. Ibig sabihin, etong pagkakatawag sa atin, yung fellowship na to, ang Diyos mismo tumawag sa atin sa kanyang biyaya. Kaya hindi ito basta lang na nagsasama-sama lang tayo kasi gusto natin magsama-sama.
andito lang tayo kasi wala, feel ko lang dito sa church. Mas ano ko rito, mas gumagaan yung pakiramdam ko dito, mas feeling ko belong ako dito. Pagka nandito ko, nawawala mga problema ko. Hindi po yun primarily ang ating reason kung ba't tayo nagpe-fellowship. Yun ay una-una sa biyaya ng Diyos na siyang tumawag sa atin. At yun yung ground o yun yung basihan kung bakit tayo nakikipag-fellowship. Di ba? Naiintindihan niyo po ba kung bakit tayo ngayon nandito? So, yun po yung bagay na yun. Ano pa sinabi? 1 Corinthians 1:9. Sino pwede magbasa ng 1 Corinthians 1 verse 9? 1 Corinthians 1 verse 9. Sino pong gusto mag-volunteer? Sige po, Tay. Ang Diyos ay tapat, nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pagkikisama ng kanyang anak, Yesu Cristo na ating Panginoon. So yun po yung kaibahan. Tinawag tayo sa biyaya ng Diyos na makiisa sa kanyang anak. So meron na tayong bagong identity bilang mga Kristiyano. Yung nga sinabi ni Pastor kanina pinalaya na tayo, eto na tayo, yun yung indicative. Kristiyano na tayo, 'di ba? So imperative, lumakad na tayo sa liwanag. Para tayo lalakad sa liwanag sa pamamagitan ng fellowship, no? Yung pakikipag-fellowship natin dito sa church, yun ay primarily fellowship with our Lord Jesus Christ. So yun po yung dapat nating maintindihan doon sa point nito na nakikita natin. Hindi tayo nandito dahil gusto lang ni pastor, nandito ka, gusto lang ni ganito para walang masabi sa'yo, nandito ka. Hindi. Kaya ka nandito kasi kabahagi ka na ni Kristo, kaya ka nakikipag-fellowship sa church kasi nakikipag-fellowship ka kay Christ na siyang tumawag sa'yo. So kung tinawag ka na sa liwanag, kung lumalakad ka na sa liwanag, eventually, definitely, consequently, nakikipag-fellowship ka sa mga believers. Yun yung gustong sabihin natin dito. And again, dahil sa indwelling sin natin, meron tayong indwelling sin na nagpe-prevent sa atin na ayaw natin mag-fellowship, gusto nating i-disrupt yung unity ng church sa hindi pagpe-fellowship, yun yung ating kailangang malaman kung paano natin imo-mortify o papatayin yung indwelling sin na yun pagdating sa pakikipag-fellowship. So, yun pa yung ating sunod na pag-aaralan. So, dito muna tayo sa terminology. So, Christian fellowship, alam natin yan, yung word na fellowship doon sa Greek, doon sa binasa natin na 1 John 1, chapter 1, verse 7, yun po ay, ang original na pagkagamit noon ay yung Greek word na koinonia, na ito ay nanggaling sa word na koinos, na meaning na common. Ibig sabihin noon, yung koinoneo na verb naman is to possess together or to have a share. Sabihin, kabahagi ka na. Yun yung fellowship, kabahagi ka. So, yun lang po. Pag sinabi natin fellowship, kabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Kabahagi tayo ni Kristo, so kabahagi tayo sa kanyang katawan. So, sabi pa rito sa New Bible Commentary, the basic idea in fellowship, yung word daw na koinonia, is that of possessing something in common. So ano ba yung meron tayo in common bilang mga Kristiyano? Ano yung napoposes na natin in common? Ano yung meron tayo? Sinong gusto sumagot? Okay, tama. Holy Spirit. Ano pa? Sinong gusto pang sumagot? Ano yung meron tayo in common? Kung tayo mga tinawag na ni Kristo sa liwanag, tayo ay mga Kristiyano, anong meron tayo? Saan tayo nakikibahagi? Ano yung common na yon? Salvation. Ligtas na tayo kay Kristo. Yun yung common natin na meron tayo. Di ba? So lahat ng mga mananampalataya, may kaligtasan na. So we are now sharing dun sa bagay na yun ang kaligtasan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung ating common na meron tayo to possess together, to have a share. Meron tayong, kabahagi tayo doon sa benefits ni Christ na ginawa niya pagliligtas. Di ba napakagandang isipin yan? Na kaya tayo nakikipag-fellowship kasi meron tayong share doon sa ginawa ni Kristo. Di ba parang, kunyari sumari ako sa isang club, diners club o ano man, o prestigyoso na club, no?
So, pwede kong gamitin yung mga amenities. Pag pumasok ako dun sa... Pwede ako mag-swimming, pwede ako mag-gym. Kasi member ka ng club eh. So, lahat ng benefits nung clubhouse na yon, pwede mong gamitin yung kabahagi ka doon. So, anong gagawin mo? Siyempre, gusto mong pumunta doon palagi. Di ba? Pero tayo, masigit doon yung ating tinitingnan. Ang tinitingnan natin, yung panglangit na bagay na tayo, ligtas na tayo, gusto nating makibahagi doon sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Kaya tayo pumupunta sa church. Kasi alam natin, gusto nating lalong maranasan yung biyaya, nakabahagi na tayo ng ginawa ni Kristo na pagliligtas. Kaya tayo nagpupunta sa church. Di ba? So yun po ibig sabihin ng koinonia. Kabahagi na tayo sa iglesia dahil sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Tayo ay beneficiaries na ng kanyang biyaya ng pagliligtas. So ano ang goal? Bakit tayo ginawang kabahagi ng Panginoon? Ephesians 4:16. 'Di ba? Building itself o yung tinatawag na edifying o building, no? Up in love. Ephesians 4:16. Kanina sa preaching, lagi natin narinig yung love, 'di ba? Faith working through love, 'di ba? Pinalaya na tayo para sa pag-iibigan dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, so tayo umiibig na tayo ngayon. Dati wala tayong ganung pag-ibig, pero ngayon binagkalooban na tayo ng Panginoon ng pag-ibig na yon. Do yung pag-ibig natin, alam natin, siyempre hindi perfect. Andito pa tayo eh. Andito pa tayo sa ating tinatawag ni Paul na body of death, di ba? Dahil yung indwelling sin nandito pa. Di ba sabi niya, who will save me from this body of death? Kasi sa sarili niya, wala siyang magagawa. Pero sabi niya, basahin nga natin yon. Romans 7, verse, ang ganda nun eh. Romans 7, Romans 7:24 saka 25. Sino pwede magbasa? Romans 7:24 saka 25. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Ayun. 'Di ba? Sa sarili natin wala tayong magagawa, no? Kristiyano na tayo, beneficiaries na tayo ng ginawa ni Kristo na pagliligtas, pero nandito pa tayo sa body of death. Kung sa sarili natin hiwalay tayo kay Kristo, sabi ni Pablo, sino magliligtas sa akin? Ang para sinasabi niya, wala akong magagawa, pero anong sabi niya? Thanks be to God. 'Di ba? 25. Through Jesus Christ our Lord. So yun yung bagay na yun. No? Kaya tayo edifying, build up in love, tinawag tayo para doon. Ano pa? 2 Timothy 2:21, we are special instrument. We are special instrument. Sabi rito, holy and useful for the master. So bilang mga Kristiyano, tinawag na tayo sa katawan ng Panginoon natin, kabahagi na tayo dun sa ginawa ng Panginoon na biyaya ng pagliligtas, kabahagi na tayo sa kanyang katawan. Siyempre, tayo ay mga instrumento niya, nagagamitin niya. May parte na tayo sa kanyang katawan. Alam ko, na-preach natin dati yan, napag-aralan natin dati yan. Si Pastor Joey din yata nag-preach na. Tama ba, Pastor? Yung katawan, may iba't ibang bahagi tayo, di ba? So sabi rito, 2 Timothy 2:21. Basahin ko lang po, 2 Timothy 2:21. So if anyone purifies himself from anything dishonorable, he will be a special instrument set apart. So again, tayo, sinet apart tayo. Nung tayo ay naligtas, yung tinatawag nating definitive sanctification, inihiwalay na tayo ng Panginoon. Sabihin, pinutol na yung power nung sin o yung grip o yung dominyo ng sin sa ating buhay. Yun yung set apart, no? So yun yung definitive sanctification. Ngayon, meron din tayong progressive sanctification. So sabi rito, if anyone purifies himself, di ba? Yun ay gawa ng Holy Spirit. But again, meron tayong active participation dun sa gawa ng Banal na Espiritu sa ating progressive sanctification. Bakit tayo sineperate? Useful, holy and useful for the master. Again, bakit tayo nag-ipag-fellowship sa church?
para tayo maging kagamit-gamit sa ating Panginoong Jesucristo na nag-prepare sa atin for every good work. Yun yung sabi rito. Sinet apart na tayo, kaya meron na tayong fellowship with one another. Ano pa? Sabi rito, warning, there are sins that militate. O yung militate. Ibig sabihin ng militate, prevent. Ginugol ko pa yan eh. Si Pastor Noel kasi mahilig siyang gumamit ng mga ganitong words na parang malaabogadong mga terms. Masyado kasing wide reader si Pastor Noel, so kailangan nating magtingin sa dictionary ano ba meaning ng militate para maipaliwanag natin sa bawat isa. So, ibig sabihin niyan, dahil nga meron tayong indwelling sin, yung ating body of death na nandito pa tayo at ito ay i-redeem kung tayo man ay kuhanin ng Panginoon sa mundong ito o muling bumalik ang ating Panginoon sa kanyang second coming, kumpletuhin niya yung pagliligtas sa atin. Pero until that time, andito tayo sa body of death, nakikipag-struggle tayo sa ating indwelling sin. So, meron tayong tendency na pigilan natin yung pakikipag-fellowship. Yun yung militate, prevent. Diba? Ibig sabihin, militate against, prevent. Prevent Christian fellowship and that tend to break it. No? Sirain natin yung unity o yung fellowship sa church dahil sa ating indwelling sin. So yun yung sinasabi ni Pastor Noel dito. Kaya ito yung pinag-aaralan natin kasi itong warning. Bilang mga Kristiyano na pero nandito pa indwelling sin natin, pwede tayong muling mahulog sa mga bagay na ito na pagkakasala na hindi tayo makipag-fellowship o i-disrupt natin ang fellowship at hindi tayo sa unity ng body ni Kristo. So, sabi rito, such sins are not only personal, but corporate in their impact on church fellowship. So, minsan, iniisip natin, okay lang naman kahit di nila ako nakikita sa church eh. Umattend naman ako. Pero, marami pa ako kasing ginagawa rin eh. Paghapon, may gagawin ako. Kaya, pag may mga gagawin yung church ng mga activity, parang hindi ko kaya i-commit yung sarili ko dyan eh. Di ba? So, yun ngayon yung indwelling sin na nasa atin. So, eto, hindi lang to sa iyo. May impact ito sa iglesia. Hindi lang ikaw yung naapektuhan dito pagka nagko-commit ka ng mga ganitong kasalanan. Yun yung sinasabi ni Pastor Noel dito sa kanyang lesson. Bakit? Bakit yung hindi pakikipag-fellowship, hindi lang to sa personal level? Bakit nakaka-apekto to sa iglesia? Sige nga, sinong gustong magbigay ng insight doon? Bakit kung ayaw natin makipag-fellowship, ba't hindi lang to personal sin? Bakit may impact to sa corporate o sa body o sa church? Bakit? Sino pwede gusto mag-insight? Kasi Kristiyano ka na. So nagkasala ka. Hindi ka nakapag-participate, hindi ka nag-fellowship. For some reason, pinagbigyan mo yung kasalanan mo na mas inuna mo tong bagay na to kaysa ikaw ay magpag-fellowship. So, syempre, dahil ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay nagkaroon ng conviction sa Holy Spirit na nagkasala ka. And, syempre, definitely, magre-repent ka, Lord, sorry po, hindi po kami naka-attend. Mas inuna ko po yung ganitong bagay kaysa makipag-fellowship sa inyo. In personal level, meron ka nun, di ba? Pero bakit hindi lang siya personal? Bakit pati yung iglesia na-apektuhan pagka nagkukumit tayo ng ganong sin? Sige po, Tita Yoli. Opo. Ayun. So, sabihin, nakakadamay ka, which in turn, ultimately, it disrupts the unity of the body of Christ. So, wag nating tingnan na pag tayo nagkakasala dito sa Christian fellowship, tayo lang at saka ang Panginoon ang may problema, damay yung iglesia kasi dinidisrupt natin yung unity ng body. Yun yung lagi nating isipin. Pero mamaya pag-uusapan natin na hindi lahat ng nag-iisa ka, masama, ganon, hindi ka naka-attend, hindi lahat ng ganon, masama. Alam natin yan. So mamaya titignan pa natin yan. So yun lang yung gusto natin i-point out.
kapag nagkukumit tayo ng ganitong sin, hindi lang ito personal level. Damay ang iglesia rito kasi yung unity ng iglesia nadi-disrupt. 'Di ba? Nadi-disrupt yung unity ng iglesia. So sabi pa rito, such sins if not repented of and continue to break fellowship are censurable. Ito grabe sinabi ni Pastor Noel dito. Kapag ang isang covenant member ng isang church o ang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon sa kanyang katawan bilang kabahagi ng kanyang katawan sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kung siya ay magpapatuloy ha, pag sinabi ditong not repented, ibig sabihin, hindi ka tumitigil, tuloy-tuloy ka, hindi ka nagre-repente. Ano to? Censurable to. Ibig sabihin, pwede kang church discipline, pwede kang masuspend ang iyong membership sa church. Hindi ako gaano ka-sure kung meron tayo sa constitution natin. Yes. Meron, di ba, Pastor? Oh, ayun. So, mamaya titingnan natin yung pagdating sa covenant member. Alam natin, kami. Ito, sila Pastor Joey kasama ko. Wala naman tayong covenant dati nung tayo prayer and praise, di ba? So, hindi kami nanggaling sa isang covenant church. Basta umaattend ka lang. Okay lang. Di ba? Ang daming ganyan. Wala naman, kunyari ako, attend ako sa ganitong church. Malaking building, ganyan, o nasa sinehan. Attend lang ako dyan. Gusto ko naman makarinig ako ng iba. Hindi man nila ako papakailaman eh. Kasi bakit? Walang covenant, walang covenanting dun sa church na yon. Pero ito, tayo dito sa CRC, sa biyaya ng Diyos, tinawag tayo, nakipag-covenant tayo sa katawan ng Panginoon. Kay Jesucristo mismo tayo nakipag-covenant. So, ibang usapan nyo. Covenant ka na eh. Member ka na ng CRC, covenant member ka, dapat makipag-fellowship ka. So, pag nawala ka, natural, hahanapin ka ng mga kapatid. Hindi ka lang hahanapin ni pastor. Kaya dapat huwag ka matakot. Naku, wala kami. Lagot ako kay pastor. Hindi, mali yun. Dapat ang Panginoon mismo, doon ka mismo nag-grieve. Dahil ikaw ay nasuway mo ang Panginoon, nagkasala ka sa Panginoon. So, yun yung kaibahan. Kung tayo ay magpapatuloy sa ganito, na dinidisrupt natin yung unity ng church dahil hindi tayo nakikipag-fellowship, subject ito for church discipline, at pwede tayo masuspend. Yung censure. Yung term na censure po, ibig sabihin nun tayo ay ididisiplina, tayo ay masususpend. At yun ay ilalahad sa body dun sa sin na yon. Yun yung censure na tinatawag. So, pwede palang ibig sabihin ni Pastor Noel dito, public sin pala ito. 'Di ba? Tama, no? Hindi lang ito sin na personal, public sin to. So, ibig sabihin to sa church na si kapatid na Paul Anthony, ayaw na po makipag-fellowship sa atin, despite na ilang beses po namin siyang winarningan, ayaw po niya makipag-fellowship, so siya po ay under ng church discipline. So sasabihin na ito sa body, isi-censure ka na sa body dahil ikaw ay unrepentant dahil nakikipag-disfellowship ka o dinidisrupt mo yung unity ng church. So ano yung pinakakasalanan sa bagay na to, na usapin na to, na ayaw mo makipag-fellowship? So ito yung sin of extreme solitude. Ano ba yung extreme solitude? So sabi natin kanina, hindi naman lahat na nag-iisa, kailangan ba lahat ba sasabihin ko sa church, lahat ng gagawin namin? Hindi po yun yung ibig sabihin niyan. So tayo po, may mga personal tayong buhay. 'Di ba? Kadalasan, kailangan natin talagang mag-isa lang. Hindi naman natin kailangang idamay ang church sa bagay na yan kasi personal na buhay natin yon. And yun ay legitimate. Pero, ang sabi rito ni Pastor Noel, extreme solitude. 'Di ba? Ibig sabihin, ayaw mo talaga ng wala, gusto mo lang pupunta ka lang sa church kung gusto mo, 'di ba? Kung wala ako, dapat hindi big deal sa inyo 'yon. Dapat wag niyo akong hanapin kung wala ako. 'Yun yung extreme solitude, 'di ba? Gusto ko mag-isa lang ako 'di ba? 'Yun yung extreme solitude. So hindi lahat ng titingnan natin, clarification. There is an essential aspect of solitude in faith or yung ating personal. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi lahat ng pag-iisa masama o kasalanan. Yun yung ibig sabihin dito. So, anong sabi dito sa Psalm 62 verse 5? Sino pwede magbasa ng Psalm 62 verse 5?
Sige po, makipag-fellowship po tayo sa sa pagbabasa ng Bible. Psalm 62 verse 5. Apo. Patiently wait for God alone, Ayun. my soul, for He is the one who gives me confidence. O, di ba? So ano yan? Ano yung mga bagay na tayo, mag-isa lang tayo, di ba? So sabi natin, the beginning of Christian faith at conversion, o sabi ni Pastor Noel sa kanya lesson, the beginning of Christian faith at conversion is personal, not corporate. So alam natin yan. Ang kaligtasan natin, personal. O. Hindi porke nanay ko ligtas, nanay ko aktibo sa church, tatay ko ganun din, kapatid ko, asawa ko ganun din, saved na ako. Alam natin yan. Salvation is ay personal. Personal relationship with our Savior Jesus Christ. Saving relationship. So, hindi lahat ng pag-iisa masama. 'Di ba? Ano pa? Holiness. O, 'di ba? Siyempre sa sarili mong buhay, you are walking your Christian life through holiness. Siyempre, may time na most of the time mag-isa ka lang diyan. Nagpe-pray ka mag-isa, 'di ba? Nagbabasa ka ng Bible, mag-isa ka lang, 'di ba? So sabi rito, holiness as such is personal and subjective experience of individual believers. Nagpe-pray ka mag-isa, nag-read ka ng Bible mag-isa. Kung sa trabaho mo, ikaw na lang mag-isa, ginagawa mo ng husay yung trabaho mo without someone looking at you, dahil alam mo ang Diyos ang nakatingin sa iyo. You are being faithful with your work dahil alam mo ang Panginoon siya ang master mo na magsusulit ka sa Panginoon. So, aayusin mo yung trabaho mo. So, those are personal level. Hindi yun corporate, hindi yun di ba? So, hindi masama yung solitude. Yun yung gusto nating i-point out dito. Ano ang masama? Yung extreme. Extreme solitude in terms of fellowship with church, with the body of Christ. Ano pa? There are means of grace that the Christian must engage in solitude. Yung nga, sinabi natin, prayer, meditation of the Word. So, okay yan. Hindi kailangan magbabasa ka ba ng Bible, kailangan pupunta ka pa sa church para magbasa ka ng Bible. Hindi. So, sa bahay, pwede ka magbasa ng Bible. Ginamit ko lang po yung example na yun para makita natin yung extreme. Extreme, di ba? Pero ano yun? But when solitude is pretext, again, ano ba yung pretext, no? Pretext, ibig sabihin, ginagamit mo as opportunity. Kumbaga, parang kayo, kunyari, pulis ka. Dahil pulis ka, may baril ka, may otoridad ka, inaabuso mo ngayon yung pagkapulis mo. Yun yung pretext. Yun ang ibig sabihin ng term na pretext. So, ang sabi rito, kapag daw yung ating pag-iisa, yung pag-iisa natin, ginagamit nating dahilan, inaabuso na natin, kaya ako nag-iisa kasi ganito ako eh. Nagde-devotion naman ako ng sarili ko eh. Nagba-Bible reading ako eh. Kaya lang, Sunday namin ginagawa. O, di ba? Anong ginagawa natin? Inaabuso na natin yung pagiging nag-iisa ka. Yun na yung extreme solitude. Pretext to ignore fellowship. Ayaw mo kasing pumunta sa church para makipag-fellowship ka sa mga kapatid. It is a sinful extreme. Ayun. Doon na tayo nagkakasala. So, isipin natin, hindi. Online naman eh. May online naman. Nag-pray naman kami, nag-pray naman ako, nagbasa naman ako ng Bible, nakinig naman ako online. Well, alam po natin, no? Tayo ay tinawag ng Diyos, again, indicative, Kristyano na tayo, imperative, lumakad na tayo. Hindi tayo nagsasabi dito na rule number 1, dapat present sa church lagi. Rule number 2, wag mag-go online. Hindi ganon. Hindi ganon ang ibig natin sabihin. Ang ibig natin sabihin dito, sa sarili mo, inaabuso mo yung bagay na ito dahil ayaw mo makipag-fellowship. Nagkakasala ka doon. Kung may legitimate reason ka, masama pakiramdam mo, covenant of, works of mercy, works of necessity, may trabaho ka. Diba? Alam natin yan. Hindi tayo, dyan. Ibig sabihin, may mga legitimate tayo kung ba't hindi tayo makaka-attend o makakapag-fellowship. Pero kung yung bagay na yan, aabusuhin natin,
papasok tayo dyan sa sinful extreme. Ano sabi sa Proverbs 18 verse 1? So ako na po magbabasa, Proverbs 18 verse 1. One who isolates himself, pursues selfish desires. Ito matindi. He rebels against all sound wisdom. He rebels, rebeldado ka. Bakit tayo mo makipag-fellowship? Pinupulso mo yung selfish desire mo. Ano ka raw? Sabi na Proverbs 18:1, you are a rebel against sound wisdom. Ano yung sound wisdom? Sino bang wisdom of God? Sino? Si Christ. Diba? So nagre-rebelde tayo against Christ. Kapag inaabuso natin yung ating pag-iisa, na ayaw nating dumalo sa church. Kasi marami tayong reason na mag-isa lang tayo dapat. Yun yung extreme solitude. O again, nililinaw ko po hindi masamang mag-isa. Prayer, nag-iisa ka. Bible reading, nag-iisa ka. Pero iba tong fellowship. Lalo na, ito ay Sabbath, Lord's Day. Kinumad ito ng Panginoon sa atin. So ano pa? Ano yung mga forms na nagkakasala tayo dito? So ito yung mga bagay. Unchurched Christian profession. So ano ibig sabihin nito? So itong bagay na to, sinasabi mo Kristiyano ka, 'di ba? Pero ayaw mo magpa-member sa church. 'Di ba? Sabi rito ni Pastor Noel, there are professing Christians who feel justified in not joining any church. Kasi sabi mo bakit? May faith naman ako Kumbaga, nagsisi na ako ng kasalanan ko, nanampalataya ako kay Kristo. Uma-attend naman ako sa church, nagpa-participate ako sa pag-attend, pero ayoko kasi maging member ng church So bakit? Ba't ayaw natin maging member? Kasi, iniisip natin marahil, ang church naman, universal yan Yung church sa US, yung church sa gantong bansa. Lahat ng believers, alam natin, tinuturo ng Bible, yun ang universal church. Lahat ng niligtas ni Kristo, kabilang sa kanyang iglesia, universal church. So, ginagamit nating justification yun. Hindi, kabilang naman ako sa universal church. Kahit hindi ako magpa-member sa CRC, kahit hindi ako maging member ng CRC, kasama ako sa universal church. Pero anong problema doon? Pag ganun yung dahilan natin, ayaw natin ng local church. Sinasabi lang natin, Kristiyano tayo, member tayo ng Universal Church si Christ, which alam natin, meron talagang Universal Church. Yun ay lahat ng believers sa buong mundo na iniligtas sa Panginoon. Yun yung Universal Church. Pero pag inabuso natin yung bagay na yon, sa pamamagitan ng hindi natin pakikipag-member sa CRC o sa kung anumang iglesia na ikaw ay tinawag ng Panginoon, magkakaproblema ka rito sa kasalanan na to, unchurched Christian profession. Kasi bakit? Anong sabi rito? 1 Corinthians 1:2. Sino po yung gusto magbasa nito? 1 Corinthians 1 verse 2. Sino pong gustong bumasa? 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 2. Sige po. Sapagkat aking pinasyahan, walang maalaman anuman sa mukha ninyo, maliban. 1 Corinthians 1 po. Unang Korinto, chapter 1, verse 2. Apo. Sige, si Ate Iya na lang. Ayun. Called as saints, pakituloy po doon. Ayun. So sinabi ni Apostle Paul dito, to the church of God at Corinth. Nakita natin specific Church of God at Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, again, sineperate, definitive sanctification, called as saints, pinabanal, with all those in every place, ibig sabihin, yun na yung universal church, in every place, who call on the name of the Lord Jesus Christ. So, hindi natin pwedeng gamitin to isolated, na hindi, member naman ako ng Universal Church kasi sabi rito in every place. Pero sinabi din dito, to the Church of God at Corinth, to the Church of God at CRC Novaliches. So
Yun yung gusto nating i-point dito sa bagay na ito. So kung ikaw ayaw mo magpa-member, na sinasabi mo Christian ka, may problem ka ng extreme solitude, di ba? At yun ay sin. Ano pa? Fault finding in every church. Mga church naman kasi lahat naman yan may problema eh. Totoo po yun. Lahat ng church, wala po kayo makikitang church na walang problema. Lahat po ng church may problema. Pero dahilan ba yon para hindi ka magpa-member sa isang church? Kasi iniisip mo, ayokong makigulo sa mga ganyan. Pag nagpa-member ako dyan, ako, madadamay na ako sa kaguluhan ng mga church na yan. Ay mali po yan. Kasi sabi rito ni Pastor Noel, every church on earth has imperfect people. O, di ba? Alam natin yan. Ano ba? Fear of authority or duty. Nako, ayoko nung ganyan eh. Yung merong nagtatanong sa akin pag nawawala ako. Church authority is a gift to help in Christian duty. Alam natin, yung authority ng church, hindi ito authority ni pastor. Ito ay authority nito. Authority to ni Christ. Kasi tayo ay body ni Christ. So bakit ka magkakaroon ng fear of authority or duty kung ikaw ay Kristiyano na? Kung ikaw ay ibinigay mo na ang buhay mo kay Kristo as your Lord and Savior. Di ba? So dapat wala kang ganitong mentality na fear of authority or duty kaya ayaw mo magpa-member sa church. Point. The local church is a primary and indispensable means of grace. Again, tinawag na tayo. Niligtas na tayo ng Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon dumating na sa atin at patuloy tayong pinagkakaloban ng biyaya, yung kanyang means, yung daluyan ng pagpapala o yung mga kaparaanan ng biyaya ay sa pamamagitan ng fellowship. Diba? Ephesians 4 verses 11 and following. Ang sinabi nga dyan, teka, hindi ko pala nasulat yung aking notes sa Ephesians 4. So, basahin ko na lang po saglit yung Ephesians 4 verse 11. So, sabi rito, so, He Himself gave to some apostles yung gifts, di ba? Some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Bakit? Bakit ang Panginoon naglagay ng mga ganong kaloob para sa mga tao na kanyang tinawag? Na may binigyan niya ng ganong kaloob, na may mga pastor daw, may mga evangelists, may teachers, may prophets. Bakit? To equip the saints. Oh, to build up the body of Christ until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son. So, ito yung means of grace. Para tayo ma-reach natin yung unity, yung knowledge, fellowship. It is wrong to rationalize that church membership is not essential to salvation. Again, linawin natin to. Hindi porke tayo ay member ng CRC, automatic save tayo. Alam natin yan, di ba? Hindi ang membership ang nagliligtas sa atin. Tama po, di ba? Pero, kung ikaw ay iniligtas na ng Panginoon, kung ikaw ay tunay na kay Kristo na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nung ikaw ay sumampagsisi ng kasalanan, ayaw mo magpa-member sa kanyang iglesia, may problema yung inaangkin mong kaligtasan o yung profession of faith mo na save ka nga. Di ba? Kasi ayaw mo nga makibahagi, ayaw mo makipag-fellowship sa pamamagitan ng ayaw mo magpa-member sa CRC. So yun po yung isa sa mga sins or forms of extreme solitude. Ayaw natin magpa-member sa isang local church. It is an essential means of grace to the whole scheme of salvation, holiness. Dito tayo lalago. Hindi po tayo lalago kung mag-isa lang tayo. Diba? Tama yan. Mag-isa tayo. Meron tayong devotion. Family natin, nagdi-devotion din tayo. Pero mahalaga itong fellowship sa church. Hindi lang ito every Sunday. Meron tayong mga prayer meeting. Meron tayong mga activities na men's and women's fellowship. Diba? So, hindi lang yung Sunday na Lord's Day, yung fellowship na tinitingnan natin dito. Ano pa? Beware. Deliberate. Sinasadya mo. Refusal to join a church.
raises doubts on professed faith. Ibig sabihin, kaduda-duda yung iyong pinangahawakan na propesyon na pananampalataya dahil ayaw mo magpa-member sa isang local church. Di ba? Pero, i-clarify lang natin, no? Deliberate, no? Ginamit na word dito ni Pastor Noel, deliberate, ibig sabihin, sinasadya mo. Kasi baka mamaya may mga dahilan tayo na legitimate kung bakit hindi tayo maging kabilang sa iglesia. Di ba? Pero kung ikaw, sa tagal-tagal na ng pag-attend mo dito, sinasadya mo talagang ayaw magpa-member dahil doon sa mga sinabi na bagay doon, ayaw mo ng authority, iniisip mo, member ka naman ng Universal Church. Ano pa yung sinabi dito? Iniisip mo, ang church, may problema lahat ng church. Yan yung deliberate, no? Yan ay sin. At may problema tayo kapag kaganyan. So, yan po yung una. Ano yung pangalawa? Absenteeism in church assembly. So, ano naman ito? There are church members who have the habit. Again, linawin uli natin, who have the habit of regular absence. Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay hindi na nakita sa church o hindi ka naka-attend, o kaya tayo, i-condemn agad natin yung mga kapatid natin na hindi naka-attend. Hoy, ba't kaya wala si Brother Anthony, sila Brother Anthony? Isipan agad natin ng gano'n, na condemning kagad tayo. Pero, ang sabi rito, kung ikaw ay naging habit na to, habit of regular absence, may problema po tayo kapag gaganyan. Yan na yung tinatawag na absenteeism in church assembly at yan ay isa sa mga forms of extreme solitude that, again, yan ay sin. Ano pa? They carry on their habit in previous, yun nga, di ba? Kasi marahil sa kanilang dating pinanggalingan na church, wala naman pakialam doon kumbaga okay lang doon. Makita ka doon, hindi ka makita doon, walang issue So baka itong mga kapatid na ito, no? Dahil lang galing nga sila sa dati nilang church, so nahihirapan sila ngayon sa bagay na ito. Pero dahil nga tinuturo na sa atin to ngayon, dapat maintindihan natin kasalanan to na lagi kang pala absent ka sa mga pagtitipon. Kasalanan yan. Extreme solitude yan. Ano pa? They easily yield to the slightest excuse for absenting. For example, yung Sunday, di ba? Ang bilis mong umabsent, di ba? Kunting lang. Absent ka na kaagad. Delikado po yan. Kasalanan yan. Again, hindi ko sinasabi na ang sinag-uusapan natin dito, extreme. Ano yung extreme dito? Ikaw ay may habit. Kumbaga parang, ka lang, once ka lang, tuwing communion ka lang ma-attend. Yung iyong 3 Sunday, hindi ka nakikita sa church, communion ka lang nakikita. Tapos, tumatagal yan ng ilang buwan. Hindi lang 1 buwan, umabot na ng 4 na buwan, minsan nga 1 taong ka ng ganun. Kanina nakita natin, yung sin na to, ito ay subject for church discipline, subject to for censure. Pwede ka madisiplina sa bagay na yan, kung ikaw ay pala absent, kung ikaw ay meron kang kasalanan na absenteeism sa pagtitipon sa church. Ang punto rito, being with the assembly is covenant duty. Again, nakipag-covenant na tayo sa ating Panginoon. And spiritual necessity. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Ito, lagi natin ginagamit itong bagay na ito pag sa mga prayer meeting, di ba? Anong sabi? Not neglecting to gather together as some are in the habit of doing. Kasi bakit? Doon sa panahon nila, no? Doon sa Church of Jerusalem, siguro Church of Jerusalem to Hebrews May mga kapatid na lagi na lang wala sa pagtitipon. Kaya sinasabi ng sumulat ng Hebrews, not neglecting to gather together as some are in the habit of doing. So mayroong mga kapatid na sadly, nagiging habit nila yung pag-absent sa church. So bakit dapat hindi tayo magpabaya sa pagtitipon? But encouraging each other and all the more as you see the day approaching. Nagpapalakas sa atin. Again, kung tayo ay manatili na mag-isa, yung means of grace para tayo ay maging matatag,
hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Hesus, hindi tayo magiging matatag kasi iniiwasan natin tong fellowship sa pagiging pala-absent natin sa pagtitipon. Beware, even a true believer, sabi ni Pastor Noel, will not mature without faithful assembly in church. Hindi tayo po lalago. Hindi po tayo lalago. Ako po naranasan ko yan. Early part ng 2023 o kahit hindi 2023, siguro nung nag-pandemic na nawala yung fellowship, masyadong na-busy sa work kasi sobrang tindi ng work nung kahit work from home, matindi yung demand ng opisina. Nagpabaya ako sa fellowship. Ano nangyari sa akin? Naapektuhan yung aking spiritual. Naapektuhan yung aking paglakad sa Panginoon. Yung means of grace na to, pinabayaan ko sa paglibang ko sa mga pagtitipon. Ako na po nagsasabi sa inyo, magkakaproblema po kayo sa spiritual dahil naranasan ko po iyon. So, totoo po itong sinasabi ni Pastor Ruel dito. Kahit ikaw ay true believer, pero kung ikaw ay pala absent sa fellowship, hindi ka lalago. Yun yung gustong sabihin dito. Ano yung pangatlo? Non-participation in serving endeavors. Ano naman ito? So, ito yung bagay na ikaw nga ay laging nandito sa church, no? Ma-attend ka parate, present ka, pero pagkatapos ng service, alis ka kaagad. O kaya, pag may mga outdoor, may mga men's fellowship, may women's fellowship, ayaw mo maki-fellowship. So tayo, tinawag tayo, hindi lang tayo audience, hindi lang tayo parang nanonood ng sine, papakinggan natin yung pastor na nagsasalita para lang tayong audience, na-entertain tayo. Hindi. Nag-worship tayo sa Panginoon di ba? So sabi, there are church members who opt to attend only and do not participate. Ano ibig sabihin niyan? Yun nga. Ikaw ay audience ka lang. Pag tapos na yung preaching, parang sinihan, tapos na yung palabas, alis ka na, di ba? So, hindi dapat ganun. Yan ay isang form of extreme solitude. And again, yan ay sin. They hold their attendance as sufficient exercise of membership duty. Oh, naka-attend na ako di ba? Pero ayaw mo mag-serve. Ayaw mo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Ayaw mo mag-join ng mga pag-aaral, mga pagtitipon. Ikaw ay matagal ka na umattend. Wala ka man lang desire na parang magamit ka sa... Salamat po doon sa kanina. Nakita ko kanina doon sa kusina, yung mga naghihiwa, yung mga nagluluto, yung mga namamalengke, yung mga nag-aayos ng mga upuan sa church. Yan po ay service natin sa Panginoon. Yan ay kasama sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Pero kung tayo, a-attend lang tayo, tas wala na tayong pakialam, maalis na tayo. Basta maka-attend ka lang, okay na. Na-check na yung attendance. Present. Paul Arellano, present. Wala na. Delikado po yan. Yan po ay forms of extreme solitude. No? They may yield to the false humility of not having gifts to contribute. Minsan ganito nahihiya ka Pero yung hiya mo, pride pala. O kaya, ayaw mo lang talagang ma-burden. Wala naman kasi akong gift sa sa pagtuturo. Saka, wala po akong gift sa mga ganyan. Simpleng attender lang po ako. Yan po ang mga mali. Simpleng attender lang po ako. Hindi po dapat ganun yung ating attitude. Marami pong pwede tayong gawin sa body ng Panginoon para tayo mag-serve sa mga raming kaparaanan. So, yung false humility, na para bagang ikaw wala kasi akong ganyan ano lang kasi ako simpleng attender lang ako Hindi po yan tama. Mali po yung false humility na yan para hindi tayo mag-contribute at mag-participate to serve our Lord sa kanyang body. Anong point? Every member has a gift that he or she can contribute to service. Again, diba? Yung mga kapatid nga natin kanina, nakakatuwa, nakaka-bless. Diba? Nagluluto, masaya sila nagluluto. Wala ko na rin ano ba yan? Ang init dito. Lagi na lang ako yung nagluluto dito. Wala naman ako narinig na ganun kanina, di ba? So, andun yung service nila na galing sa puso nila, na maglingkod sa Panginoon, o kahit yung maliliit na bagay na ginagawa natin dito sa church, na tumutulong tayo. Yan ay nire-reward ng Panginoon po yan. Alam po ng Panginoon yan. Di ba? At lahat po tayo, may kaloob tayo. Wag po nating isipin na, hindi, simpleng attender lang ako Wala akong ganyang gift.
Lahat po ng tinawag ng Panginoon sa kanyang body, meron tayong gift. At dapat maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Kung makikita natin yan, Ephesians 4:7, 1 Peter 4 verse 10. O anong encouragement sa atin? Even the smallest act of service is not lost. Parang kulang yung... If God, teka, tingnan natin yung original, baka... Is not lost on God. Not lost on, hindi pala if God. So sabi rito ni Pastor Noel, even the smallest act of service is not lost on God. Ibig sabihin, kita ng Diyos yung iyong paglilingkod. Alam ng Diyos yung iyong tunay na paglilingkod. Na yun ay galing sa pananampalataya, flowing from faith. Hindi ito something na ginagawa mo lang dahil tingin mo kailangan mong gawin, pero ito ay unang-una dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. So, alam ng Panginoon niya. So, beware. Each one will give account of the gifts given, used or unused. Dapat may D, ED. So, yun po yung warning. Ang ibig sabihin nito, itong warning dito, para sa believers to. Bakit ko sinabi para sa believers? Ibig sabihin, ligtas na tayo. We are no longer under condemnation. We are already in Christ. So, definitely, wala na tayo sa kapahamakan. Pero, pagdating natin doon, pagharap natin sa Panginoon, ipagsusulit natin lahat ng ginawa natin sa Kanyang kingdom. 'Di ba? So, may mga rewards sa langit. So, kung ang iyong ginawa, ang buhay mo, ang paglilikod mo sa Diyos, hindi ka naging tapat, hindi ibig sabihin nun, hindi ka ligtas. Nandun ka na nga eh. Haharap na nga kayo sa Panginoon eh, di ba? So, makikita yun na ito yung sinabi sa Corinthians na nasunog. Nasunog yung mga ginawa mo. Wala kang reward. Wala kang reward pagdating doon. Wala kang hindi mare-reward yun kasi nga, hindi mo ginamit yung kaloob mo eh. Pero hindi ibig sabihin nun, napahama ka. So ano yung gustong sabihin dito? Hindi lang ito warning, kumbaga encouragement sa atin to. Natingnan natin yung bagay na yun na darating yung panahon na yun na tayo ay kinumpleto ng kaligtasan natin, tatanggap tayo ng mga reward galing sa ating Panginoon dahil sa mga service na ginawa natin dahil sa pananampalataya natin para magbigay ng kapurihan sa Panginoon nung tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Each one will give account of the gifts used or unused, di ba? Well done, my good and faithful servant. Di ba sabi natin, Panginoon? So, hindi lang ito basta warning. Huwag natin tingnan ito na matakot tayo kasi nga, wala na nga tayo sa kapahamakan eh. Pero, ang bagay na ito, hindi ito para magbigay sa atin ng tao, kundi magbigay sa atin ng sobering reminder na haharap tayo sa Panginoon, tatanggap tayo ng mga rewards. At kung hindi tayo naging tapat bilang mga stewards niya doon sa kanyang mga kaloob, na pinigay niya sa atin nung tayo nabubuhay dito sa mundo bilang mananampalataya, so wala tayong reward na makukuha, di ba? Yung pagsusulit natin sa Panginoon, mababaliwala. So yun lang po ibig sabihin natin dito sa bagay na to. And then, last, compounding offenses. So ano ito? Ibig sabihin, pag nagpatuloy ka dito sa mga kasalanan na to, yung ayaw mo magpa-member, ikaw ay pala absent, at ayaw mong makibahagi sa mga ministry o sa mga gawa ng iglesia, ito ay compounding. Sabihin, nanganganak to. Nagpapatong-patong tumakas to. Ano nagiging epekto nito? Extreme solitude involves selfishness and pride. Yan ang delikado. Kapag ka lagi kang nagpatuloy dyan, magpapatong-patong yung mga yan, ang epekto sa'yo, selfish ka, ikaw ay, syempre, prideful. O yung nga yung sinabi kanina ni Pastor sa preaching, di ba? Pinalaya na tayo eh. So, dapat hindi na ako isim. Di ba? So, kapag ka ikaw, hindi ka nakikipag-fellowship sa church, sadly, wag naman po kayo magagalit sa akin, hindi naman po ako nagsasabi yan. Yan ay salita ng Diyos. Philippians 2:3 yan. Yan po ang effect. Selfishness and pride. So, yun po yung warning sa atin. So again, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos unang-una para papurihan natin ng Panginoon. Pangalawa, para tayo po ay i-build up o i-edify po tayo. Huwag po nating tingnan ito na bagay na parang pinagagalitan tayo. Hindi po.
tayo po ay nagpapalakas sa bawat isa. So kung tayo po, sino man sa atin dito nangihina sa bagay na to, ito po ay sana maging kalakasan sa atin. Tingnan po natin ito sa bagay na yon, na biyaya ito ng Diyos sa atin, itong mga pinag-aaralan natin. At ano ang challenge sa atin? Count Christian Fellowship as a gracious favor, from God for your good. Again, binigay na ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, tama ba Pastor, sabi niyo ito kanina, biyaya na nga ito eh. Binigay na nga sa ito eh, fellowship. Ayaw mo pang gawin, ayaw mo makibahagi. Samantalang ito ay para sa iyong good. This is for your own good. And yet, ayaw mo. Grabe ka naman, di ba? So, kaya sabi rito, count Christian Fellowship as a gracious favor. Regalo na nga sa iyo ito eh. Ayaw mo pa. Libre na nga ito. Oh. Ayaw mo pa? Para sa iyo na nga ito. Kabutihan mo na nga ito eh. Ayaw mo pa? So, ano challenge? Count Christian Fellowship as a gracious favor from God for our good. For our good. So, ang fellowship po ay for our good. Ito ay biyaya ng Panginoon for our good. Kasi, di ba? Romans 8:28, anong sabi? Paborito natin yan eh. Romans 8:28. We know that all things work together for the good of those. Sino yung those? Tayo yun. Ano daw tayo? Who love God. Bakit tayo love God? Kasi God first loved us. That's the reason why we love God. We know that all things work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Anong purpose niya? For His glory. Di ba? Paano niya pinapakita yung glory niya? Sa pagbibigay sa atin ng mabuting bagay. Gracious favor. Christian fellowship for our good. So, yun po yung ating mensahe sa ating Sunday School. So, tapos na po yung Sunday School natin. So, meron lang pong gustong magbigay ng insight o mag-clarify bago po tayo mag-pray. Sige po, Kuya Mark. Isang nagkaroon ng isa, isang question. Okay.